ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Heto na po ang bag at uniform niyo, Miss Nagi. Maghanda na kayo para pumasok. Huh? Ay, ate. Ang ganda ng panahon ngayon, hindi ba? Opo, Miss Nagi. Napakaganda nga po ng panahon sa araw na to. Pag ganito ang panahon, ang magandang gawin ay... Matulog ulit. Ay, sandali lang, Miss Nagi. Hindi kayo pwede matulog uli. Miss Nagi! Ganyan talaga si Miss Nagi. Pabayaan mo na. Miss Maria. Dahil pumasok na siya kahapon, malamang mag-a-absent na si Miss Nagi hanggang sa susunod na semester. Ganon din kasi ang ginawa niya last year. Talaga bang ayaw niya pumapasok sa school? Hindi yung school ang ayaw niya. Hindi niya lang kasi talaga gustong lumalabas ng mansyon. Huh? Bilang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Sansoni, laging nalalagay sa panganib ang buhay niya. Halos pangkaraniwan na nga lang na pangyayari sa kanyang makidnap eh. Lahat ng lalaking nag-interest sa kanya, kaya mana nagpera lang niya ang habol. Kaya pala, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ganun kakomplikado o ugali niya. Kung sa bagay, wala akong pinagkaiba dahil ganun din ang dahilan kung bakit ko siya nilapitan noong una. Dahil kailangan kong bayaran ng utang kong 156,804,000 sa pag-hostage sa kanya. Pero binigyan niya ako ng trabaho at ako ang butler ng pamilya Sansinin. Kaya pinapangako kong magiging masaya at ligtas ang araw ni Miss Nagi mula ngayon. Hindi siya mapapahamak uli. Easy ka lang, Hayate. Masyado ka na namang hyper. Naririnig ko pati VO mo. Oh. Hello, good morning po. Sansoni Residence. Uy, ikaw pala. Kumusta ka na? Si Nagi ba ka mo? Oo, nandito siya. Sandali lang tatawagin ko siya. Nagi! May tawag sa telepono para sa'yo. Hello siya. Si Miss Sakuya. Si Saku? Sabihin mo wala ako. Hindi pwede. Nasabi ko lang nandito ka eh. Istorbo naman Hello, Nagi. Ikaw na ba yan? Sorry, the number you dialed is no longer in service. Please don't call again. Ang ibig sabihin, huwag ka nang tumawag ulit kung ayaw mo umiksi ang buhay mo. Thank you and goodbye. Hinayaan ko mukha ko, ha? Sobra ka na! Bakit mo ako gusto ng ganun sa telepono? Hindi mo ako hinayaan gumilit! Mali yata. Parang off na naman ang timing ng punchline ko dun Parang dapat binilisan ko pag-deliver nito. O sige, pag-usapan natin yung morning meeting natin ngayon. Maria, dalan mo nga kami ng Earl Grey tea dito at mga cake. Pakibilisan, okay? Ayan. Sarah! Init naman doon! Paano naman ako makakakilang na comeback? Diyos, pinatay ko na ako ng sobrang init! Ano ba yan? Kahit huwag ka na mag-comeback kahit kailan, mas okay sa akin kung yun ang mangyayari. Mahusay ka talaga, partner. Ang galing na mga hirit mo, wala akong masabi. Sakto! Excuse me. Sino ba siya? Siya si Sakuya Aizawa, mula sa angkan ng Aizawa. Kamag-anak siya ng mga Sanzanin at kababatang kaibigan siya ni Miss Nagi. Magkababata pala sila. Ano na namang masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Tsaka weekday ngayon hindi ba dapat nasa school ka ngayon? Wala kaming pasok ngayon dahil foundation day ng school namin. Kaya walang problema. Naisipan kong dalawin ka dahil gusto ko makibalita sa'yo. Makibalita? Saan naman? Sa mabuti mong butler. Balita ko, nagpapakasarap ko na lang ng sobra dito dahil may bago ka ng butler at hindi ka na pumapasok. Kaya hindi ko na tiis. Pumunta ako dahil gusto ko siya makita. Gusto ko makita kung talaga bang magaling siya. Ang OA mo talaga. Hindi ko naman siya sinisikreto sa lahat eh. Sa katunayan, nakita mo na siya dahil kanina pa siya naka-expose. Kanina pa? Ang bago mong butler ay... Ito na Squirrel! Hindi, sa tingin ko masyado nang naalog ang utak mo dahil nasobrahan ka na sa jokes. Bukod sa amin ni Maria, sino pang ibang tao dito? Ano? Huwag mo sabihin yung mukhang loser na clown na yan. Ano kung wala ka namang bago mong butler? Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw. Kapag nagpatuloy ito, baka sakali mag-summer na bago magtapos ang Golden Week. Bago ang tag-ulan, baka makita pa namin ang mga dahon na nagbabago ang kulay. Ay, para talaga akong sira. Laos ka pala mag-deliver ng joke eh! Dapat natukan mo yung sarili mo para magkaroon ng impact ng joke mo para ganito! Alam mo ba ang punchline ang pinakamalaking bahagi ng joke kaya dapat malakas ang impact? Parang sa sobrang lakas naman ang impact ng punchline na yun, baka itumatay ng hihayat eh. Yan! Bakit mo sinisigay ako naman sa pinagbuhat? Ako bata-bata ko pa! Makita ako ni kita first day, dali! Yes, ma'am.
ginawa ninyo? Gising na po siya. Good work. Sabihin mo nga, anong pangalan mo? Ako si Hayate Ayasaki. Ang boring naman ang pangalan mo. Pwes mula ngayon, ikaw na si Totoy, ang tindera ng taho. Kung bumambansa ka ng kung ano-anong batoy na pangalan ng butler ko! Ganyan ang sinasabi ko. Dapat ganyan kalakas mag-deliver ng punchline ng isang komedyante. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo, partner. Manigas ka! Sinong may sabing magka-partner tayo? Pero tatapatin kita ngayon pa lang. Siya ang pinakamukhang eng-eng at dukha sa lahat ng mga naging butler mo, Nagi. Wala na tayong magagawa tungkol dyan. Ang mabuti pa, isama na lang natin siya at gawin natin stand-up comedy trio ang grupo natin. Wala ka na, ano? Butler po siya at hindi komedyante. Lahat na lang na makita mo, payaso sa paningin mo. Bilang isang butler, kailangan ko din palang matutong maging magaling na komedyante. Hindi mo na kailangan problemahin ng pagpapatawa. Ayosaki, alam mo ba kung anong kulang sa'yo kaya hindi ka pa matatawag na ganap na komedyante? Ha? Butler siya sinabi! Ang kulang sa'yo ay impact! Yung impact na nakukuha mo sa mga nakakatuwang sitwasyon katulad na lang ng mga sumusunod. Yung hinahantin ka ng gang na pinagkakautangan mo. O yung masasagasaan ka ng kotse at makikipaglaban ka. Yun ang kailangan mo! Mahirap paniwalaan pero napagdaanan ko na lahat yun. Huwag ka masasagot sa master mo! Huwag ka masyadong mayabang porque may konting karanasan ka lang bilang pangunahing clown ng palabas na to. Nanalaos agad sa industriya? Excuse me, Miss Maria. Bakit po si Miss Sakuya ay parang... Tulad din ni Miss Nagi na medyo maldita at bayolente? Oo. Naiintindihan ko na. Siguro ganyan talaga kapag nag-iisa kang anak ng isang napakayaman na pamilya. Tama, ganun na nga. Pero ngayon na isa na akong butler, kailangan ko matutunan kung paano sila pakisamahan. Naunawaan ko na, Miss Sakuya. Bibigyan kita ng aking pinaka-nakakatawang one-shot joke. Kapag natawa ka, kailangan aminin mo na talo kita. Pinaka-nakakatawang one-shot joke? Sigurado ka bang carry mo yan, Hayate? Baka naman mapasubo ka dyan sa sinasabi mo. Hindi, desidido na ako. Pero sige, kahit pa paano, pupurihin na lang kita sa pinakita mong lakas ng loob. May potential tong nahanap mong komedyante, Nagi. Hindi siya komedyante, sabi. Sa pinakita ng lakas ng loob ngayon, mas panatag na ako ngayon sa iyong sitwasyon. Miss Sakuya, sabi ko na't nag-aalala kayo kay Miss Nagi kaya nandito kayo. Tumahimik ka nga! Pinuri lang kita ng konti! Huwag ka masyadong kampante! Hindi ko sinabing nakapasa ka! Gagawin muna kita ng apprentice, okay? Opo. Ano ba, Hayate? Bakit niya pa kasi pinapatulan ng kalokohan yung si Saku eh? Okay, ganito ba? Pero mabuti naman at kahit pa paano may umasya si Hayate. Kahit ano pang gawin niya, isa lang siyang bata na kagaya niyo na Miss Nagi at Miss Sakuya. Paano Ano ba kayo sa trabaho mo? Ganito. Naku na! Uy, kayong dalawa! Tama na yan! Lumalamig na dito sa labas kaya pumasok na tayo sa loob! Okay, tara na! Opo, Miss Nagi. Lady Izumi! Lady Izumi! Kumusta? Wala siya rito eh. Hindi ko pa rin siya nakahanap. Alam ko na kung nasan siya! Nakita ko tong sulat na to sa kwarto ni Lady Izumi. Ano ba to? Pumunta lang ako kila Nagi para makipaglaro. Babalik din ako mamayang hapunan. Mula kay Izumi. Naku, bakit naman naisipan niya lumabas sa mansyon na nag-iisa? Kung sa loob nga ng mansyon, lagi siyang naliligaw, lalo pa kaya sa labas. Nabalitaan ko pa naman na nakidnap na naman nung isang araw yung tagapagmana ng mga sansinin. Kailangan natin siya mahanap kagad! Kapag may kumidnap sa kanya, lagutan mo kong ngayon sa atin! Kinakabahan talaga ako sa mamahaling cashmere coat na to. Sa bagay, pipick up lang naman ako ng tsa sa tindahan. Wala naman siguro mangyayari sa akin. Naku, pasensya ka na ha. Munti ka na matapunan na itong pintura na kapag nagmantsa sa cashmere coat, mahirap matanggal. Okay lang, pero mag-ingat ka naman sa susunod. Ilan bata! Ay, so pasosya na kapag nagmantsa sa cashmere, hindi na natanggal! Ay, salamat sa tulong mo. Munti ka na matamaan nun, bata. Okay lang po, mag-ingat na lang po kayo. Naku! Tumabi kayo! Nagbubuga ng tinta ang mga octopus na yan na kapag nagmantsa sa mga cashmere, ay hindi na matatanggal kahit kailan! Pakiramdam ko nananadya ang mga tao sa paligid ko na dumihan ng cashmere coat ko. Oo nga pala, naalala ko na dito sa park na to, unang nakita ko si Miss Nagi. Doon mismo sa vending machine na yun.
pala. Sira ang makinang to. Excuse me, miss. Pera ang dapat ilagay mo dyan, hindi papel. Masama to. Ha? Bakit? Sabi ng kaibigan ko, hindi ako dapat nakikipag-usap sa mga hindi ko kilalang tao katulad mo. Pero kinakausap mo ko. Ah, ganun ba? Patawad, hindi ko alam eh. Pero okay lang naman. Mabait na tao yung kaibigan ko, kaya sigurado naman akong mapapatawad ka niya. Ah, talaga? Mabuti naman kung ganun. Sinasabi ng super spider instincts ni Hayate na hindi siya dapat pang ma-involve sa isa na namang ignorante at mukhang mayaman na batang babae na tulad ito. Kung sangkatutak na gulo na naman ang aabutin niya. O sige, diyan ka na. Mauna na ako sa'yo. Okay, dito lang talaga ako dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ha? Ano kayang gagawin ko ngayon? Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Para hindi ka mapahamak uli, umalis ka na lang. Huwag ka na makialam sa kanya. Umalis ka na. Ah, pwede kitang tulungan sa problema mo kung gusto mo. Bakit? Taga rito ka ba kaya alam mong lugar na to? Ah, hindi ako taga rito pero nakukonsensya kung iwan ka lang dyan. Baka kasi matsyempong ka ng mga kidnapper. Mahirap na. Palagi ding sinasabi ng kaibigan ko na madali ako makikidnap. Kung ganon, malugod kong tatanggapin ang tulong mo at magpapaturo ako ng direksyon sa dapat na pupuntahan ko. Sige, oo ba? Kaya lang nalimutan ko kung saan ako pupunta. Ah? Dali! Ayun siya! Sino ka ba, ha? Ibalik mo na lang siya sa amin para wala nang gulo. Sino ba tong mga kahinahinalang taong ito? Sino ba itong kahinahinalang lalaking to? Baka siya yung kidnapper. Tatapusin ka namin gamit itong espada na madaling makahiwa sa cashmere coat. Sugurin siya! Kumapit ka sa akin na mabuti. Mabilis kumilos ang isang yun. Teka, Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Ililigtas kita sa kanila. Kung kaya, huwag ka nang matakot, okay? pero... Anong problema? Ang taas na natin. Tapos wala na akong nakikitang mga puno sa ibaba. Naku, lagot! Babagsak sila sa isang lawa na sigurado makakasira sa mamahaling cashmere coat. Kaya dapat alagaan mo yung mabuti, okay? Hindi ko siya pwedeng hayaang malaglag sa lawa. Ayos. Ay. Pasensya ka na. Okay ka lang ba? Oo, salamat sa'yo. Ay. Paano na to? Nasira ako mamahaling cashmere coat na to. Pinagkabilin-bilin na pa naman ni Miss Maria na ingatan ko to. Hala, lagot ka kay Miss Maria. Manahimik ka! Ano na ang gagawin ko? Mabuti pa sa ganitong sitwasyon, sasabihin ko ang totoo. Nako, siguradong si Sante ka. Tumahimik ka, sabi! Ano bang pwede kong gawin? Excuse? Sinabi ng Sorry! Naku, hindi! Ang ibig kong sabihin ay... Mahilig ka din bang manood ng Ultramach kagaya ko? Ha? Oo. Ang paborito ko. Gagawin mo yun? Oo. Dahil kasalanan ko naman kung bakit nasira ang mamahaling coat mo, kaya kung pahit ka, gusto ko sana na palitan na lang yan ng bago. Maraming salamat. Pero kahit wag na, sapat na sa aking iniisip mong tulungan ako. Pero... Ako ang nagdesisyon na ipagtanggol ka. Kaya ako lang dapat umako ng buong responsibilidad sa nangyari. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita doon sa mga nakakatakot na mamang nakaitim. Mga nakakatakot na mamang nakaitim na suit? Hindi. Ang mga yun, Nay. Alam ko yun. Malamang miyembro sila ng isang masamang organisasyon na gustong kumidap sa'yo para magkapera sila. Hindi. Sila ay... Huwag kang mag-alala. Alam kong malawak ang galamay ng mga grupong tulad nila, kaya mag-iingat ako sa kilos ko. Pangako yun. Kaya huwag mo akong alalahanin. Hindi. Ang ibig kong sabihin na... Alam kong wala sa itsura ko, pero madami na rin ako napagdaan ng paghihirap. Matibay din ang... Ha? Sapat
Kapag hindi ka nagpatayo kagad ng damit at katawan, baka sipunin ka sa lamig ng hangin. Ang bait mo talaga. Maraming salamat sa concern mo, pero ayos lang talaga ako. Achoo! Sorry, nahuli ako. Uy, huwag kang umiyak. Ayos lang talaga ako. Siguro sa ngayon, kailangan ko muna siyang dalhin sa isang ligtas na lugar. Oo nga pala. Alam ko na. Teka, ang lugar na to. Nagulat ka ba? Huwag kang mag-alala. Kakilala ko nakatira dyan. Ang may-ari ng mansyon na yan ay isang babaeng kasing edad mo. Nag-iisa siyang anak kaya kung minsan makasarili siya at masungit. At kung minsan tinutopak siya kaya nakakatakot. Pero masasabi kong napakabait niya at napaka-cute. Sa sinabi mo, parang pakiramdam ko. Matagal ko na siyang kilala kaya sa tingin ko, magiging mabuting magkaibigan kaming dalawa. Pero bahala ka na pumasok dyan na mag-isa dahil hindi kita masasamahan. Good luck! Teka! Ano ang mangyayari sa binatang nakasira ng mamahaling cashmere coat? Mapapatawad kaya siya ni Miss Maria? O masisisante na siya sa wakas? Papalapit na naman ang isang panibagong problema na dala ng maling akala. Sa next episode, hindi lang yan ang sasagutin nating katanungan, kundi pati na rin ang katanungang tama bang painumin ng detergent soap ang may lagnat. Kaya abangan! Hindi pa ba tayo kakain? Hihimatay na ako sa gutom. Tiisin mo, hindi tayo kakain hanggat hindi dumadating si Izumi. Ano ba yan?